So guys, kagigising ko lang. Nakatulog na ako ng ganito. Naka-uniform pa. Pagkaling ko sa trabaho, kumain lang ako tapos bigla akong umiga. Ayun, nakatulog na ako, sobrang pagod. After so many years kasi hindi talaga ako nagtatrabaho. Puro lang ako negosyo. Hawak ko oras ko. Ayun, ang sakit pala. Ang hirap ang buhay, putang ina. Tapos dun pa ako napunta sa trabaho, walang tigil. Ayaw ko yung trabaho, factory. Kasi tuloy-tuloy yan, makina yung kalaban mo dyan. Yung pinasukan pala natin, ito. So, ito yun guys, delivery carrier ng mga parcel. So, ayun nga, bumili tayo ng pang-uniform natin, sapatos, t-shirt na green, tapos short na walang bulsa. Ayan, kailangan natin ito, kaya bumili tayo. Malaki to? Malaki to, be? Okay na, medium yan. Guys, So, ayun nga guys, pagkatapos natin mamili, nagluto tayo ng pampaon pero hindi natin nabaon dahil wala nakalimutan na, kakamadali. Tapos ayan, nag-fill up ng form by data, pasa-pasa, apply kunyari, tapos ang araw lang aalis na. Na-realize ko rin guys, itong isang struggle sa pagiging empleyado, yung pagko-commute mo or yung pagdadrive mo papunta dun sa trabaho, yung oras at panahon na dapat nakapagpahinga kaya hindi mo magawa. Sobrang hirap niya lalo pag malayo yung trabaho mo, tapos abutan ka pa ng ulan, abutan ka ng traffic. Kaya saludo ko sa lahat ng mga empleyado dyan na araw-araw o gabi-gabi pumapasok sa trabaho. Saludo ko sa inyo. So guys, at ayan, nakarating na tayo dito sa kanilang warehouse at napakalaking kumpanya pala nito. Nagulat din ako na gano'n na. Tapos tulak-tulak muna tayo ng motor dahil bawal mag-drive dito sa loob ng facilities nila dahil stricto pag walang helmet, bawal mag-drive. At ayan. So, antay-antay muna kami kung dumating ang coordinator namin para makapasa ng resume. At ayan, nakapasok na nga tayo. Tapos, yan, kain-kain muna tayo. After 1 hour may break. Tapos, tuloy-tuloy na yan. 10 hours na. Hanggang umaga. Last day na to guys. First and last. Actually, naman ako. Sanay naman din ako sa mabibigat kasi dati naman ako sa hauling, sa pagbubuhat ng mga bakal. Pero doon may gloves kasi doon sa pinasukan namin sa mga parcel, maliliit lang siya, hindi naman siya ganun kabigat. Ang mahirap lang yung mga sako, doon ka mapapaltos, doon ka makakakalyo. Bawal din naka gloves. Tapos bubuksan mo siya, tapos yung cutter mo napaka-purol, bubuksan mo yung mga cable tie. Yun lang, ang sakit niya sa kamay. Hindi siya mabigat kaya naman siya. Tapos isa pang doon, yung break time is isang beses lang. Kaya pagdating ng madaling araw, gugutomin ka, mauubusan ka ng lakas, wala kang pahinga. Pahinga mo lang siguro, minom ng tubig, tsaka umihi, yun lang. Tapos babalik ka kaagad dun sa pwesto mo. Tuloy-tuloy yun, 10 hours ko, tuloy-tuloy. Kasama OT. Kaya yun lang, hirap magtrabaho. Kaya yung mga single mom na nandun, tapos yung mga estudyante, saludo ko sa inyo kasi pagdating ng uwian ng umaga, kasi yun panggabi yun 8 o'clock na, 8 p.m. hanggang 8 a.m. ng umaga. Pagdating sa kanila, magkasikas pa siya ng mga anak nila. Meron pang papasok sa mga school nila o may iba pang trabaho. Grabe, nakakabilib kayo kasi nagagawa niyo yun, yung mga duties niyo. Tapos papasok kayo sa gabi na doon sa mga ganun. Saludo ko sa mga ganun tao, nakakaya niyo yun. Ako first time ko kasing mangyari sa akin yun, kaya mahirap sa akin. Ayun, base naman dun sa salary nila is okay naman, parang above minimum naman, nasa 600 plus, tapos plus OT 3 hours OT. Kahit di mo gusto mag-OT ka, sa pilitan nyo 3 hours. Tapos kailangan may dahilan kung hindi mo gusto mag-OT, pero automatic na yung 12 hours ka. Ganun siguro talaga sa mga factory. Okay na din yung sahod kaya naman lahat naman ng trabaho mabigat, pero ayun nga, hindi nga siguro kinaya ng aking katawan kasi puro na lang tayo, iba yung duties natin. Tapos nagkapaltos-paltos yung kamay ko, ang kamay ko yung pinakapuhunan ko para magkapera kasi tattoo artist nga ako, diba? Namamaga, hindi ako makagrip ng maayos. Paano kung magtuloy-tuloy ito? Baka hindi ako makapag-grip na maayos pag nagkaroon ako ng client. Hindi ko alam kung itutuloy ko pa, pero hanggang nandito tayo sa Pilipinas, di pa tayo nakakalis, maghanap tayo ng trabaho para pumera pa. Ayun lang, ang hirap ang buhay, tangina. Kaya yung mga gusto dyan magpatato, mag-direct message na kayo sa akin, please. Ang hirap ang buhay.
iba kasi yung gusto mo yung ginagawa mo eh. Mas mahirap din magtato. Sobra mahirap talaga magtato. Masakit sa balakang, masakit sa likod, masakit sa kamay na nakakangawit. Pero iba yung gusto mo yung ginagawa mo eh. Iba yung trabaho na masaya ka. Kahit matagal, kahit maglaan ka ng oras is masaya ka. Iba kasi yung ganun. Kung kahit na hindi ganun palagi nagkakapera, kahit na hindi laging pumapaldo, basta gusto mo yung ginagawa mo, masaya ka. Ganun ako. Kaya hanggang dito na lang, hanggang sa muli. Sa mga gusto magpatato dyan, just direct message lang Clay Tattoo Art Gallery or sa akin main account na Clay Tats. Nag-iiwan lang ako lagi ng isang kasabihan na ang tunay na saya wala dito, nasa labas ng social media.